Hey guys, it's me, Dev. May gusto lang akong ibahagi patungkol sa kung bakit ko naisipang mag-lift ng weights or mag-gym. So, bakit ko nga ba naisipang mag-gym at mag-lift ng weights? Magsisimula ako nung time na medyo mataba ako. Hindi naman ako obese, pero mataba ako. So, nung time na yun, wala akong alam patungkol sa mga lifting weights or whatsoever. Wala akong idea kung ano ba yun. May alam ako like mga dumbbells, mga barbells, alam ko yun. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na ginagawa yun. Ang ginagawa ko nun is puro ako lamon ng mga junk foods. And wala akong pake sa sarili ko kung mataba ako. Then one time, may occasion sa probinsya namin. And nandun kami lahat, mga pinsan ko, mga kamag-anak, nandun yung mga close na pinsan ko. Tapos, nagkayayaang mag-picture. So, nag-picture kami. And wala, normal lang. After ng occasion, pag-uwi na, so in-upload na nila yung picture. Tapos napansin ko yung sarili ko. Ako lang yung naiiba. Yung iba kong mga pinsan is fit ang guguds ng kanilang mga katawan. So, dun napag-isip-isip ko, ano kaya ang kailangan kong gawin para maging katulad nila ako, para maging fit din ako. So, yung ginawa ko is nag-cardio ako, ano pa ba? Intermittent fasting. Hindi ako nagra-rise, tsaka konting home workout. Yun yung ginagawa ko. So, ayun, na-achieve ko yung pagiging fit. Naging ganyan yung katawan ko. Pero, akala ko magiging masaya na ako noon. Kasi nga, fit na ako eh. Hanggang sa nagkaroon ng problema, na-depress ako. Tapos, sobrang apektado yung mental health ko. Bumalik na naman ako sa pagkain ng mga junk foods, pero naka-intermittent fasting pa rin ako Pero unhealthy na. Unhealthy intermittent fasting na. Hindi talaga ako kumakain. Tapos pagkakain ako, junk foods na lang. Tapos di pa ako natutulog. Naninigarilyo pa ako. Feeling ko nga nun di tatagal, mamamatay na ako nun. Isang araw, nag-i-scroll ako sa Facebook and may nakita akong lalaki nag-lift ng weights, nagde-deadlift. So, na-curious ako. Sobrang na-curious ako. Pero kahit curious ako, hindi pa rin ako nag-research. Inisip ko lang, gagawin ko. Kahit hindi ko alam kung ano yung dapat gawin. Hindi ko alam kung ano yung background. Kung paano ko ito magagawa. Wala. Ang alam ko lang is pupunta ako ng gym. Magbubuhat. Yun lang. Bubuhatin ko barbell, dumbbell, ganun lang. Yun lang ang alam ko. So, sakto. May gym na malapit sa amin. Malapit lang. Kaya ko kung ilang lakad lang. Ayun, pumunta ako. Kasama ko pa nun yung mga kaibigan ko. May isa pa akong kasamang bata. Gusto daw magbuhat. Sobrang bata pa niya. Tapos yung mga kaibigan ko is ayaw nila magbuhat. Takot daw sila kasi baka lumiit yung ano nila. Ako, hindi ako naniniwala matigas yung ulo ko. Kaya hinayaan ko lang, bahala yan. Sabi ko, kung maliit yung ano mo, maliit talaga yan. Ganun na lang sinasabi ko. Hindi ako natatakot. So, pagdating dun sa gym, yun na, bumuhat na ako. Binuhat ko na yung mga barbell, yung mga dumbbell. Kahit hindi nasa proper form, kahit hindi ko alam, naalala ko yung ginawa ko is unang-una kong ginawa is bench press. Yan, bench press. Tapos bigla akong nag dumbbell fly. Ganon ginawa ko. Hindi ko talaga alam. Tapos buti sana kung
nasa proper form. Buti sana kung nasa proper form. Yung form ko dati, inisip ko kung ganun yung form ko hanggang ngayon is siguro magkakaroon ako ng bali sa katawan. Pero may mga tao din naman dun na tinuturuan ako. Pero yung iba talagang nantitrip lang. As in, nantitrip lang. Tinuturuan ako pero yung tinuturo sa akin ngayon ko lang nalaman is wala. Parang ginagawan lang ng parang ginagawa akong katatawanan. Kasi nga payatot. Tapos hindi ko alam anong gagawin. Kaya kung ano na lang pinapagawa sa akin. Kahit hindi ko alam na mali pala yung pinapagawa sa akin, parang nafe-feel ko na trip lang talaga nila ako. Kaya di nagtagal, nag-stop ako. Hindi na ako nag-lift ng weights. After a week, inaya ako ng pamangkin ko. Yung pamangkin ko, grabe, ang laki ng katawan, ang goods ng katawan, ang lakas siguro magbuhat, ganun. Inaya ako mag-lift. Pero sa ibang gym na. Sabi ko, G. Pero ganun pa rin talaga. Yung mga tao, grabe. Pinagtitripan ka talaga. Seryoso. Malakas talaga mag-trip yung mga tao. Lalo na pag hindi mo alam yung ginagawa mo. Instead na turuan ka. Instead na ipaalam sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Tatawanan ka lang or di ka ipapagawa sa yung mga bagay na hindi naman talaga tama. Kaya nag-stop din talaga ako. Kahit kasama ko na yung pamangkin ko. Tinuturuan ako ng pamangkin ko pero may mga tao talaga dun na nangtitrip talaga as in. Kaya nag-stop ako. Tinigil ko na naman yun. After a week na naman, may bagong bukas na gym. Inaya ako ng kaibigan ko. Beginner din yun siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero mas matanda siya sa akin. Kumbaga, mabibigyan siya ng respeto. Kasi nga mas matanda siya sa akin. Kaya yun, sumama ako. G na G talaga ako. Hindi ko na inisip yung pagtatawanan ako ng ibang tao or pagtitripan na naman ako. Inisip ko bahala na kung pagtatawanan nila ako. Ano bang magagawa ko kung makikinig ako sa kanila? Hanggang doon na lang ako, wala na akong gagawin. Hindi ko na ipupursu to. So, binaliwala ako na yun, yung takot ko. So, kahit papano, nag-research na rin ako para dagdag na rin kaalaman. Tsaka yung mga tao dun, nagtuturo din sila. Tinuturuan din kami ng mga basics. Hanggang sa natutunan ko na rin. Tapos dinagdagan ko na ng, tulad ng sinabi ko, nag-research na ako. Yun, tuloy-tuloy siguro mga 3 months, 5 months. Nag-improve talaga yung overall well-being ko. Physically and mentally. Akala ko tuloy-tuloy na yun. Hindi pa pala. Kasi napastop pa ako. Dahil sa school. Dahil sa pag-aaral. Sobrang busy na naman. Kaya nalipas ko na naman yun. Ginawan ko ng paraan. Pero hindi ko pa rin talaga na-achieve ng sobra. Ginawan ko ng paraan. Nilulusutan ko ng pagbuhat. Kasi gagraduate na yun ako nung time na yun eh. Kaya kailangan ko mag-focus. Gagraduate ako ng senior high school pala nun. Kaya ginawa ko, nilulusutan ko ng paunti-unti. Pero hindi pa rin talaga kaya eh. Kahit isang buhat lang. Isang buhat sa isang linggo, parang useless lang para sa akin. Kaya nag-stop ako. Siguro, isang taon. Isang taon na nag-stop. Tapos after nung isang taon, naisip ko na subukan ulit. So, sinubukan ko ulit. Pero yung gym na yun pa rin yung gym na pinasukan ko, yung last na gym na pinasukan ko. Yun pa rin yung gym na pinuntahan ko. Kasi comfy na ako dun eh. May nabubuo na akong doon, relationship sa mga tao doon.
close na ako. Kaya doon na ako. Tsaka medyo kilala na ako nun ng mga may-ari, ganun. Kaya yun, tinuloy ko na doon. Pagbuhat ko, parang newbie lang din ulit. Real talk. Nung nagbuhat ako after nung 1 year na stop, para akong newbie. Grabe. Sumakit yung katawan ko. Sumakit yung para akong nilalagnat. Ganun. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko. Ginawan ko ng iba't ibang workout plan kasi nga paiba-iba yung schedule ng klase ko. May hapon, minsan umaga, ganun. Tapos sa gabi, hindi rin naman ako makakalabas. Sobrang delikado dito eh. Lalo na't wala akong motor. Kaya, hindi ako nakakabuhat ng gabi. So, ang ginagawa ko, push, pull, legs. Yun yung ginagawa ko. Tapos, nagawa ko na rin yung upper and lower. Ginawa ko na rin yun. Upper and lower. Tapos, full body pala. Full body. Nagawa ko na rin yung full body. Tapos, ngayon, yung ginagawa ko ngayon, 5x5 strong lift. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yung ginawa ko, push-pull legs. Tapos, upper lower. Tapos, full body. Tapos ngayon, 5x5 strong lift. Gusto ko ma-improve muna yung compound lift ko. Gusto ko muna ma-improve yung compound lift. Hindi ko muna nilalagyan ng mga accessories. Yung ginagawa ko lang besides sa bench press, deadlift, squats, ginagawa ko dips, tapos pull-ups. Yun, ginagawa ko rin yun. Romanian deadlift. Yun. Mga ganun lang ginagawa ko ngayon. Basic, pero goods na rin yun sa overall well-being kahit pa paano. For example, exercise 1 sa Monday. Tapos, sa Tuesday, rest day. Exercise 2 sa Wednesday. Tapos, sa Thursday, rest. Exercise 3 sa Friday. Tapos, 2 days rest. Ganun. Tapos, balik na naman sa Monday. Sobrang basic lang. Hindi na ako nahihirapan ng ganun. Kahit pa paano, nai-improve ko yung strength, yung overall well-being. Yun naman yung importante eh. Yung overall well-being mo. Kung masaya ka sa ginagawa mo, kung sa tingin mo na kukuha mo yung gusto mo, yun yung pinaka-importante dun. May natutunan lang ako sa kwento ng aking buhay ngayon. Hanggat gusto mo, gawin mo. Hanggat gusto mo, gawin mo. Hanggat gusto mo, gawin mo. Huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot mabigo. Parte ng buhay natin yan. Kung may kailangan mong baguhin para sa ikakabuti ng sarili mo, baguhin mo. Mahirap ang magsisi bandang huli, lalo na't wala ka nang magagawa. Hanggat may pangarap ka, gawin mo. Hanggat may gusto ka, gawin mo. Kung pagod ka, kailangan mong magpahinga. Pero kailangan mong bumangon ulit para sa sarili mo. That's it for today's video. I am Dev. Salamat sa panonood at pakikinig. Sana may naintindihan kayo at may natutunan kayo. Maaaring mag-subscribe at i-on ang notification bell kung nais nyo. Maaari ding mag-iwan ng inyong mga komento kung meron man. Salamat ulit. Hanggang sa muli. Paalam.